mga kapatid, hindi issue. Iglesia ni Manalo, basa-basa sa Biblia, born again, Mormons, Jehovah's Witness, Baptist, Pentecostal, basa-basa sa Biblia. Pero, tunay na ba silang sugo? Hindi. Sa Roma 10:15, ganito ang nakasulat. Sa Roma 10:15. Sa Roma 10:15, mga kapatid, ganito ang nakasulat. At paano silang magsisipang ngaral kung hindi sila mga sinugo? So, kailangan may nagsugo. Ang tanong, sino ang nagsugo kang Soriano? Wala. So, hindi siya maaaring maging tunay. At, aside from that, ang Iglesia sa Diyos, kasi yun ang pangalan ng katingnan Iglesia sa Diyos, mga kapatid, nag-umpisa yan doon sa Amerika, Church of God. Kaya minsan, pag nakita nyo yung emblem ni Soriano, Church of God International. Marami ang Church of God, mga kapatid, sa Amerika. Iba-iba ang founder. Yung Church of God na yun sa Amerika, pagdating sa Pilipinas, dahil ang salita ng Pilipinas, Tagalog, kaya ang ginamit ni Brother Eli, ginawa niya Tagalog. Iglesia sa Diyos. Ha? Ngayon, dito tayo sa Iglesia ni Manalo. Ginamit niya ang pangalang Iglesia ni Cristo. Ha? Iglesia ni Cristo. Ang salitang Iglesia ni Cristo, mga kapatid, yan ang salita na Iglesia na itinayo ni Cristo. Ngayon, ang Iglesia na itinayo ni Cristo, kung paikli natin, yan ang tinatawag na Iglesia ni Cristo. Si Cristo mismo ang nagtayo. Ngayon, bago tayo pupunta sa iba, ayon sa San Mateo 24, versikulo 4-6, ganito ang nakasulat. Mag-ingat kayo, huwag kayong mailigaw ni numan, sapagkat darating ang panahon, maraming magdadala sa aking pangalan. At sumagot si Jesus at sinabi sa kanila, mag-ingat kayo na huwag kayong mailigaw ni numan, sapagkat marami ang magsiparito sa aking pangalan. Ibig sabihin, mga kapatid, yung Antikristo pararating, tapos gumagamit sa pangalan ni Kristo o sa pangalan ng Diyos. Iglesia ni Kristo. Ha? Antikristo. Ano ba si Kristo? San Juan 1, versikulo 1. Sa simula, ang salita ay nandiyan na. Ang salita ay kasama ng Diyos at ang salita ay Diyos. Sa 14, at ang salita ay nagiging Diyos. Nagkatawang tao ang salita. Kaya si Kristo Diyos. Kaya Iglesia sa Diyos. Kaya itong natingnan, mga kapatid, gumagamit sa ngalan ng Diyos. Iglesia ni Manalo, gumagamit sa ngalan ni Kristo. Mga Antikristo. Darating ang panahon, maraming magsiparito sa aking pangalan. Ngayon, ang Iglesia ni Kristo, mga kapatid, iba ang pirated, iba ang original. Ang pirated, mga kapatid, na itayo sa Punta Santa Ana, Manila. Ang original na itayo sa Jerusalem. Ngayon, although ang pirated at saka original halos magkapareho sa pangalan, Iglesia ni Cristo, pero ang pirated mabibili sa Quiapo, ang original mabibili doon sa mall. So yun ang diferensya, mga kapatid, sa pirated at saka sa original. Kaya Pets, gaya ng Coke o Pepsi na walang laman, lagyan mo ng patis, ha? Para na rin Coke, para na rin Pepsi. Pero pag tikman mo, patis. Kaya hindi maari na ang Iglesia ni Cristo na lumitaw lang sa 1914, totoo na, hindi maari. Dahil ang pangalan, hindi issue ang pangalan nito. Ang issue nito yung marka, yung tanda. Ngayon, Punta Santa Ana, Manila, 1914 na itayo. Sino ang nagtayo? Felix Manalo. Ano ang pinakaunang relihiyon ni Manalo? Katoliko. Ngayon, yung Katoliko nagmula, tapos umalis ka, anong tawag doon? Antikristo. 1 Juan 2:18. Mamunting mga anak, ito ang huling oras, at gaya ng inyong narinig na darating ang Antikristo. Kahit ngayon ay lumitaw ang marami ng Antikristo, kaya nga nalalaman natin na ito na ang huling oras. Sila'y nangagsilabas sa atin, ngunit sila'y hindi sa atin, sapagkat kung sila'y sa atin, ay nagsipanatili sana sa atin, ngunit nangagsilabas upang sila'y mahayag na silang lahat ay hindi sa atin. Mga kapatid, yung Iglesia ni Manalo, tatlong Antikristo na binabanggit sa Biblia,
pasado lahat si Felix Manalo. Alam mo ito? Ha? Tatlong antikristo na binabanggit sa Biblia, nandoon lahat kang Manalo. Una, si Felix Manalo, Katoliko noon, tapos tumiwalag, ngayon nagtayo na kanyang sarili, tumiwalay siya. 1 Juan 2:18, mga anak, malapit ng antikristo. Sila'y nanggaling sa atin, lumalabas, ibig sabihin sila hindi sa atin. Dahil kung sila sa atin pa, manatili sila sa atin. Pero lumalabas, ibig sabihin hindi sa atin. So, antikristo. Pangalawa, 1 Juan 4:2, ang nagpapahayag na si Kristo nagkatawang tao ay sa Diyos. Ngunit ang hindi nagpapahayag na si Kristo hindi nagkatawang tao, hindi sa Diyos, mga antikristo. Anong paniwala ng Kristo? Tao lang, hindi Diyos. 1 Juan 4:2. Pangatlo, mag-ingat kayo na huwag kayong mailigaw ni numan, sapagkat darating ang panahon, maraming magsisiparito sa aking pangalan. Anong ginamit niya nung itinayo niya ang iglesia? Iglesia ni Kristo. Ginamit niya ang ngalan ni Kristo. Kaya, tatlong requirements sa pagka-antikristo, nandoon lahat kang Felix Manalo. Hindi maraming magtunay. Ganun na si Soriano. Wala. Mga piki na mga ngaral, mga kapatid. Ngayon, ano naman ang masasabi natin sa Iglesia Katolika? Ito mga kapatid. Unahin natin ang, meron naman tayong laptop dito. Unahin natin mga kapatid ang kasaysayan. Dahil kailangan i-prove natin sa kasaysayan at sa Bible. Now, buksan natin mga kapatid ang buong katotohanan. Dahil sa Efeso 5:23, sabi kasi ni Kristo, aking ililigtas ang aking katawan. So, ibig sabihin mga kapatid, si Kristo, kung anong iglesia ang kanyang itinayo, yun ang kanyang ililigtas. Ngayon mga kapatid, Nick, ayos ka lang dyan? Hindi ba hirapan yung kamay natin? Ngayon mga kapatid, basahin natin ang Inkarta at mga kasaysayan para maganda kasi yung litra po litra, may ebidensya tayo, hindi tayo kapitulo bibig, versikulo laway. Habang binubuksan pa natin mga kapatid, i-prove muna natin sa Biblia kung mayroon bang Iglesia Katolika. Ayon sa San Mateo 16, versikulo 18 mga kapatid, ayon sa San Mateo 16, versikulo 18, To es Petros et supahang Petram, unificabo ecclesia miam. At sinasabi ko naman sa iyo na ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia. Si Kristo mga kapatid, nagtayo ng iglesia. Saan itinayo? Sa Jerusalem. Babasa natin sa San Lucas 24:47. Ganito ang nakasulat mga kapatid. At ipangaral sa kanyang pangalan ang pagsisisi at pagpapatawad ng makasalanan sa lahat ng mga bansa, magbuhat sa Jerusalem. So, ang iglesia doon nagbumula sa Jerusalem. Ngayon, nung itinayo niya mga kapatid ang iglesia doon sa Jerusalem, anong nangyari sa kanyang iglesia? Ayon sa San Juan Kapitulo 1, versikulo 11, siya'y naparito sa sariling kanya at siya'y hindi tinanggap ng mga sariling kanya. So mga kapatid, si Kristo pumunta sa kanyang bayan, ngunit ang kanyang mga kababayan hindi siya tinanggap. Therefore, ang iglesia na kanyang itinayo doon sa Jerusalem hindi nalaganap dahil unang-una doon siya pinatay. Ano ang ginawa sa kanyang iglesia doon sa Jerusalem? San Mateo 21:43, ganito ang nakasulat mga kapatid sa San Mateo 21:43. Mga Hudyo, kaya nga sinasabi ko sa inyo, aalisin sa inyo ang kaharian ng Diyos at ibibigay sa isang bansang nagkakabunga. So, ang kaharian ng Diyos mga kapatid na doon sa Jerusalem, kukunin ni Kristo at ibibigay sa isang bansang nagkakabunga. Ang tanong natin tayo, anong bansa?
Di ba? Anong bansa, mga kapatid? Dahil sabi nito, at ibibigay sa isang bansang nagkakabunga. Natindaan ba sa Pilipinas? Iglesia ni Cristo ba sa Pilipinas? Baptist ba sa Hulan? Jehovah's Witness, Born Again, Mormons, Seventh-day Adventist ba sa Amerika? Marami pa. O Iglesia Katolika ba doon sa Roma? Ha? Gawa 23, versikulo 11, mga kapatid. Ganito ang nakasulat. Gawa 23, versikulo 11. At nang sumunod na gabi ay lumapit sa kaniyang Panginoon at sinabi, laksan mo ang iyong loob, sapagkat kung paano ang pagkapatotoo mo tungkol sa akin sa Jerusalem, ay kailangang patutuhanan mo rin gayon sa Roma. Mga kapatid, litra po litra nakasulat dito, Roma. Dahil may Roma, Fitz, proiba na ba Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana dahil may Roma? Hindi ba ito proiba? Hindi ba proiba? Dito, mga kapatid, si San Pablo, inutusan ng Diyos na mangaral. Kaya, punta naman tayo sa Roma. Ang sulat ni Pablo sa mga taga-Roma. Sa lahat ninyong nasa Roma, mga iniibig ng Diyos, tinawag na mga banal, sumayin nyo nawa ang biyaya at kapayapaang mula sa Diyos na ating Ama at Panginoon Kristo. Kauna-unahan ay nagpapasalamat ako sa aking Diyos sa pamamagitan ni Kristo tungkol sa inyong lahat na ang inyong pananampalataya ay bantog sa buong sanlibutan. Ano raw, mga kapatid? Sa pamamagitan ni Kristo tungkol sa inyong lahat. Ano yung inyong lahat? Mga Romano, na ang inyong pananampalataya ay bantog sa buong sanlibutan. Mga kapatid, walang ibang iglesia sa Roma na nagbumula sa Roma, lumaganap sa Roma, maliban sa Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana. Ngayon, ang tanong, kung doon nag-umpisa sa Roma, lumaganap ang kanyang iglesia, bakit ang nakarating sa Pilipinas, mga katsila? Nasa Roma 15, mga kapatid, versikulo 24 at 28. Sabi ni San Pablo, pagparoon ko sa Espanya ay paririyan ako. Si San Pablo, mga kapatid, pumunta pa ng Espanya. 28. Kung maganap ko nga ito at aking matatakan na sa kanila ang bungang ito, ay magdaraan ako sa inyong patungo sa Espanya. So, St. Paul has a plan to go in Spain. Kaya, mga kapatid, si San Pablo ang unang nakakristyanize doon sa Espanya. Kaya sa 1521, nakarating sa Pilipinas, mga katsila. Di ba doon? O, ngayon, Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana. Nasa Biblia ba? Meron. Mga kapatid, ang Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana, ito ay mga marka sa tunay na iglesia na kahit si Satanas ay hindi niya ito maaagaw. Una, Santa. Ano bang Santa? Banal. Nasa 1 Pedro 1:16, magpagkabanal kayo sapagkat ako'y banal. Ha? 1 Pedro 1:16, magpagkabanal kayo sapagkat ako'y banal. Mga kapatid, ang salitang mga pagkabanal, ibig sabihin, hindi pa banal. Ibig sabihin, magkasalanan pa. Kaya lang, sa 1 Korinto, mga kapatid, tinatawag na iglesia sa mga banal. 1 Korinto 14:33. Gaya sa lahat ng mga iglesia ng mga banal. Kaya santa. Santa. Gaya ng lahat ng mga iglesia ng mga banal. Isa ito sa mga marka. Bakit, mga kapatid? Kung titingnan natin ang puno ng mangga o ang isang puno, kailangan maraming nakabatog na mga ibon. Tama ba ito? Nakabatog? Maraming nakabatog na mga ibon. Dahil masarap kainin ang bunga na yun. Ngayon, mga kapatid, kung merong puno na walang mga ibon, kunti lang ang mga ibon na nakabatog din, baka nakalalason siguro yung bungang kahoy na yun. Ha? Kaya ang Iglesia Katolika lamang, mga kapatid, ha? Ang Iglesia Katolika lamang ang marami nang